Batid kong alam ng nakararami na ang puno ng niyog ay nag-uumapaw sa kagamitan. Simula nga sa masarap nitong buko, gata at ginagawang bubong sa mga bahay. Subalit nabigyan mo na ba ng pansin ang mga baon nito? Dahil madalas pa nga ay itinatapon lamang ito. Hello, what's up? Your best here. Alam mo ba na marami palang halaga ang bagay na ito? Ang baon ng niyog. Hindi lamang mainam na kagamitan sa bahay, ay isa rin palang kilalang gamot na maaaring mapakinabangan. Kaya naman bago mo ito itapon ang mga baon ng niyog, ay tapusin mo muna ang videong ito. Dahil magugulat ka na marami pa pala itong kagamitan na hindi mo pa alam. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Coconut shell o baon ng niyog kung tawagin. Isang bahagi ng bunga ng niyog na madalas pagkatapos kunin ang laman at sabaw ng buko ay itinatapon na nga lamang. Subalit hindi alam ng karamihan na marami pa palang mga bagay ang pwedeng gawin buhat sa mga baong ito. Kaya naman halika at atin itong isa-isahin. Ang baon ng niyog ay maaaring gamitin bilang taniman ng mga halaman o plant pot. Ang matigas nitong shell ay isang magandang lagayan na hindi basta-basta madaling masira. Maaari mo nga itong isabit o ihang ayon sa inyong kagustuhan. Isang mainam ring bird feeder ang baon ng niyog. Ang pinaghalong bird seeds at lard mixture ay tiyak na dadagsain ng mga nagliliparang ibon o ang mga ibong inyong inaalagaan. Batid mo rin ba na magandang gawing plato o mangkok ang mga baon ng niyog? Ito ay pinakikinis at pinakikintab upang maging magandang lagayan ng sabaw o magsilbing pinggan. Gayon din ay maaari itong gawing sandok matapos dugtungan ng patpat o kawayan na maaari nyo ngang makita na gamit ng ilang mga katutubo at mga pamilyang naninirahan sa mga liblib na lugar. Bukod pa rito, kadalasang ginagawang palamuti at aksesorya ang baon ng niyog. Ito ay nilalagay sa mga bag o mga detalyeng disenyo. Ang baon ring ito ay mahusay na panggatong. Maaari mo itong ulingin upang magamit naman sa mga lutuang kalan. Ngunit maliban pa sa mga ito, ay alam mo bang isang mainam na panlunas din ang baon ng niyog laban sa ilang kondisyon. Ang dinurog na uling nito ay maaaring ihalo sa maligamgam na isang baso ng tubig at inumin kung kayo nga ay nakararanas ng madalas na pagdurumi. Kung kayo naman ay sumasakit ang tiyan at sikmura o kaya naman ay mayroong sugat sa balat, maaari kang magkaskas ng baon ng niyog, darangin ito sa apoy at itapal sa sugat upang mapabilis ang paghilom at paggaling nito. Samantalang sa kabilang banda, ang baon ng niyog naman na mayroong isang mata lamang ay mainam lalo na nga sa mga antingero. Ginagamit nila ito sa paggawa ng medalyon, trespiko o pendant na kadalasang binabasagan o kinakargahan ng mga orasyon. Ayan, hindi ba't napaka-useful pala ng baon ng niyog? Hindi lamang pala isang mainam na gamit sa bahay ay mahusay at nakagagamot. Ikaw, mayroon pa bang ilang gamit ng baon ng niyog sa inyong lugar na hindi natin nabanggit? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Balat ng niyog, bunot ng niyog, o coconut husk sa Ingles. Parte ng bunga ng niyog na madalas nga ay itinatapon at ibinabaliwala lamang. Subalit maaaring lunas pala
sa inyong iniindang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Ang bunot ng niyog ay magagamit din natin na gamot at lunas sa ilang mga kondisyon sa kalusugan at mga suliraning inyong pinagdaraanan. Kaya naman samahan ninyo akong talakayin ang mga gamit at benepisyong taglay ng simpleng bunot ng niyog o ng coconut husk. Maaaring sa mga bansang katulad nga ng Pilipinas na isa ang kopra sa mga pangunahing produkto, ang mga naaalis na balat ng niyog o ang bunot ng niyog sa proseso nito ay wala ng silbi. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala ito ay pinagkakaguluhan pa nila? Ang puno ng niyog mula nga sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Subalit ang bunot ng bunga nito ay madalas na binabaliwala nga lamang ng karamihan. Maliban sa alam lamang natin ito ay mainam na gawing bunot na pangpakintab ng sahig, pataba sa halaman, o di kaya naman ay kapitan ng ugat ng mga orchids mong inaalagaan. Ang hindi alam ng karamihan ay napakarami pa nitong dalang pakinabang na siguradong hindi mo pa nga alam. Ang bunot ng niyog ay maaari mong gamiting panggatong sa pang-araw-araw na pagluluto. Ito rin ay maaaring gawing pangkuskus o bilang scrub sa mga hugasin katulad ng kawali at puwet ng kaldero. Isa ring mosquito repellent ang usok ng sinunog na tuyong balat ng niyog. Subalit maliban dito ay mainam na tradisyonal na gamot pala ang tsaa buhat sa bunot ng niyog. Ito nga ay mayaman sa potassium, iron, manganese, copper at zinc na hindi lamang beneficial sa mga tanimong halaman at gayon din sa ating mga tao. Ang tsaa buhat sa bunot ng niyog ay mainam na lunas sa mayroong arthritis at mga ilang body pain. Ang anti-inflammatory properties nitong taglay ay nagpapababa ng pamamaga o swelling. Mainam din ito para sa mayroong asthma, gonorrhea, tuberculosis at iba pang klase ng ulcer at panlaban rin sa mga bad bacteria sa ating immune system. Pinaniniwalaang ito rin ay napaka-epektibong panglunas sa mayroong kidney stone o bato sa bato o di kaya naman ay bato sa apdo. Simple lamang ang dapat gawin at ang paghahanda nito. Punit-punitin lamang ang tuyong piraso ng bunot ng niyog at ilagay sa isang tasa. Pagkatapos nito ay magpakulo ng tubig at ibuhos ito sa bunot. Hayaan lamang ito sa loob ng 15 minuto, salain at maaari mo na ngang inumin. 1 hanggang 2 beses sa isang araw bago ka kumain. Isa itong natural at organikong panlunas, kaya naman wala itong side effect tulad nga ng mga iniinom nating gamot. Kaya kung feeling mo ay walang epekto sa iyo ang inyong mga iniinom, bakit hindi mo ito subukan? Isang simple, halos walang halagang bagay lamang, ngunit maaari palang pakinabangan. Ang mga bunot, buhat sa bunga ng niyog. Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Kung oo, ay comment ka naman ng yes at patuloy tayong magbabahagi ng mga kakaibang bagay at kaalaman na kapaki-pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay